Kaya niyo magpunas nito? Kahit nagtatrabaho kayo sa healthcare industry, polyclinics, and hospital, punasan niyo all these waiting area chairs. Pero ang sweldo mo, 3,300 Singapore dollar. Pwede na kesa sa Pilipinas, di ba? Facility manager ako dito. Pero hindi ko hindi ko kaya yung staff ko na nakikita na sila lang yung pawis to pawis, ako kumandang woman. So kailangan ko rin pakita sa kanila na kaya ko magtrabaho ng ginagawa nila. So kung mag-inarte man sila at gustong umalis, edi umalis ka, kaya ko mang gawin ginagawa mo. By the way, hindi lang naman 3,300 sweldo ko. Pero nasabi ko lang, compare dun sa iba, ganun nga ang sinasweldo nila. Nagrereklamo pa. I-compare mo naman sa Pilipinas, 'di ba? Mas okay pa rin dito. Lahat ma-afford mo. Compare sa Pilipinas, bumili ka na ng Cadbury chocolate, magkano na? 200 plus. Eh, halos kalating araw mong pinagtrabaho yun para bumili lang ng Cadbury chocolate. Sa ibang Pilipino dyan, tiis lang. Tiis lang talaga. Huwag sana masyadong magreklamo dahil wala tayo sa bansa natin. Pero lagi niyong ikumpara yung susweldohin niyo sa Pilipinas. Hindi naman ganun kahirap. Hindi, not every day is Monday, sabi nga nila. So, gawin lang kung ano yung kaya mong gawin. Tapos, pag uwi mo, magpahinga ka, maligo ka, matulog ka, kumain ka, manood ka ng series na gusto mo. Diba? Tiis lang mga kababayan. Kababayan ko, si, tawa siya oh. Alam nyo mga kababayan, dito, 'di ba, common na mapagalitan at gamitan ka ng stupid, ng FU. Pero after nila sabihin sa'yo yung galit nila o yung correction nila with that kind of word, very apologizing naman sila, 'di ba? Kaso sa atin, pag narinig mo yung mga ganong word, masyadong matibay na pang-insulto o pananakit na salita yon, 'di ba? So, hindi naman araw-araw kang sinasabihan ng gano'n. Kaya, tiis lang, palipasin, palabasin sa kabilang tenga. Ako din, lalo na sa posisyon ko, um, kapag napapagalitan ako, pag uwi ko talagang lugmok ako, down na down ako, umiiyak ako minsan. Minsan, imbis na kapag tinawagan ko mga anak ko, imbis na tanungin ko kamusta sila, inuunahan ko na ganito nangyari sa akin, nag-iiyak pa ako. Tapos, kapag na-realize ko na, today okay naman pala siya. Natapos ko naman at nagampanan ko yung trabaho ko ngayon. Papasok na naman, mga ganon. Pag uwi mo, ligo ka lang, upo ka lang saglit. Kung meron kang Cloud9 o KitKat, kain ka lang. Kainan mo ng chocolate. Ganun ang ginagawa ko. Tapos inom ako ng maraming tubig. Okay na ako. Um, kesa, kasi ako madalas, kahit noon, pag hindi ko matanggap, lalo na yung sa mga graduate dyan, mas competitive kesa sa akin. Degree holder, nagre-resign agad. Isipin na lang muna natin kung bakit pa tayo nandito o wag na lang natin isipin yung nasabi sa atin. Isipin na lang natin yung mga taong
uuwian natin kung mawalan tayo ng trabaho. Ganun kasi ang nafe-feel ko 'pag nawawalan ako ng trabaho, parang hindi ko matanggap, uuwi ako ng hindi pa ready, wala pa na-invest, wala pang ganito, wala pang ganyan. So, sa kapwa ko Pilipino, Pilipina, tiis po tayo. Kung ikukumpara po sa ibang bansa, sa US na lang, hindi po porket nasa US kayo, siguro madaming Pilipino sa US ang mag-a-agree sa akin na iba nagdo-double shift pa, nagdo-double job. Pero tayo dito sa Singapore, isa lang ang trabaho natin, engaged tayo sa isang kumpanya. Pero compare sa ibang nasyon, mataas pa rin ang sweldo natin kumpara sa kanila. At saka sa kung malaki man ang kinikita sa US or sinasabi nila maganda sa US, mag-jump na lang ako sa Canada. Yes, malaki po ang kita nila doon, pero tanungin niyo po kung gaano kahirap ang trabaho nila, ilang hours po silang tatrabaho, na hindi naman ganun po ang nangyayari dito sa Singapore. Nasa sa inyo na lang po yun. Gaya ko, kahit hanggang 12 o'clock lang ako, pero ganitong oras nag-work pa rin ako. Okay lang, kasi hindi man ako i-appreciate, lahat ng ginagawa natin meron po nakakakita. Doon po sa taas. Kaya, nare-reward po yun sa ibang pamamaraan ng Diyos. Kaya tuloy lang po, ganun din po sa akin. Nagsusumikap akong tanggalin ang lungkot. Minsan nakakaiyak dahil weekend nagtatrabaho ka, Sunday nagtatrabaho ka. Pero ang iba, gaya ng iba sa Pilipinas, pag weekend, family day, pero ikaw, hindi nila alam na nagtatrabaho ka hanggang gabi. Tapos pag uwi mo, gagawa ka pa ng report hanggang midnight. Tapos ilan lang oras ang itutulog mo. Diba po? Siguro hindi lang ako yan. Marami din po sa inyo. Sige po, happy weekend!